So sa oras pong ito ang ating pag-aaralan, the backslider in heart. Buksan muna natin mga kapatid sa unang pagbasa, ang Matthew chapter 15 verse 8. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Okay. Sinasabi din mga kapatid na ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Ito po ay nung panahon ng ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Nasaksihan niya po yan mga kapatid at yan po ay sinulat ni Mateo na iginagalang siya ng mga tao ngunit ang mga puso nila ay malayo sa akin. So dito natin makita mga kapatid na maaaring ang isang tao na nasa loob ng iglesia, maaaring sa pisikal ay hindi siya backslide, pero sa kanyang puso ay siya po ay backslide. At sa usapang backslide mga kapatid, o pagiging backslider, dapat po natin maunawaan mga kapatid. Ang backsliding o pagiging backslider, hindi lamang po yan yung physically na wala po sa church. Okay? Pagka ang isang mananampalataya o isang tao ay hindi na nagsisimba, hindi na po siya nagbibigay ng panahon sa Panginoon, yan po yung isang masabi natin na basic na makita mo na patunay ng backslide po ang isang tao. Ngunit pagdating po sa spiritual na pagbabackslide o pagtalikod, mga kapatid, ito po ay hindi po basta-basta napapansin. At para po sa kaalaman po ng lahat, minsan nakakamayan mo pa yun. Nasa loob yun ng simbahan, nakakamayan mo, ngunit hindi maitatago ang kanyang spiritual na wala na siyang gana, wala na siyang mga kapatid, alam niyo yun, wala na siyang pag-ibig sa kanyang ginagawa, maging sa kanyang ministry. Diyan mo makita mga kapatid at mararamdaman na may iba, pero sumasamba sila. Sila po ay dumadalo sa gawain. Yan po ay delikadong estado ng isang mananampalataya na sumasamba ka, uma-attend ka, pero ang puso mo ay malayo na sa Diyos. Okay? Baka tumama sa iyo mga kapatid ang sinasabi ni Jesus Christ o ng ating Panginoong Jesucristo. Iginagalang mo siya sa iyong mga labi, ngunit ang puso mo ay malayo na sa ating Panginoong Diyos. So, pagdating po sa tinatawag na backslider o backsliding, ang ibig pong sabihin niyan ay pag-urong. Okay? O pag-atras. Yan. So, ang salitang yan mga kapatid ay mas kilala, mas tanyag po ang salita na yan kapag ka religious na bagay ang pinag-uusapan. Kasi, ginagamit po yan madalas talaga sa mga religious group. Okay? O kaya religious organization. Ngayon po, tingnan natin mga kapatid. Pag sinabing backslider, sabi dyan, is someone who reverts to bad habits or worse state. Okay? Tinagalog na po natin yan mga kapatid. May open and close parenthesis dyan. Pag sinabing reverts, bumalik. Ito daw po yung isang tao na kung saan ay bumalik sa dati niyang mga ginagawa o sa dati niyang mga kalagayan. Kaya nga, back. Okay? Back. Bumabalik. So, ibig sabihin, meron kang pinanggalingang una bago ka bumalik ulit. Nakuha niyo? So, ibig sabihin, kung ikaw po ay dating masama at nakakilala ka sa ating Panginoong Diyos at dumating ka sa punto na hindi ka nakumbinsi sa mga salita ng Panginoon at tumalikod ka, yun yung salitang back. Okay? Kaya ka naging backslider o umabot ka sa pagbabacksliding. Ngayon po, mga kapatid, sabi sa Proverbs chapter 14 verse 14, kung saan po natin kinuha ang ating pag-aaralan, ang sabi po dyan, the backslider in heart shall be filled with his own ways. Sabi kang Tagalog, mga kapatid, ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog sa kanyang sariling mga lakad. Alam niyo mga kapatid, dapat natin mabantayan ang ating mga sarili. Ingatan niyo po ang salitang ito. Kanyang sariling lakad. Mabubusog ka mga kapatid ng iyong sariling lakad. Yan po yung estado na kung saan
hindi mo na nakikita ang mga kamalian na nagagawa mo. Hindi mo na po mga kapatid nakikita na mali na yung direksyon na tinatahak mo. At tandaan niyo po, ang tao po na backslider in heart, spiritually, hindi niya na po nakikita ang magagandang bagay sa loob ng simbahan. Lahat ng nakikita niya ay kapuna-puna. Okay? Lahat ng maririnig niya, kapuna-puna din. No? Hindi niya gusto ang mga patakaran sa simbahan. Hindi niya na gusto mga kapatid ang mga preaching. Dumadating siya sa punto mga kapatid, nagiging pantas sa sarili niya mga mata. At dumadating sa sitwasyon na hindi na ako lumalago. Ito pa, hindi na ako lumalago spiritually. At ang tingin mo ang may problema ay ang simbahan. Nakuha ninyo? Nakakatakot na kalagayan mga kapatid na ang paglago mo sa Panginoon ay napipigilan at ang sinisisi mo o ang sisi mo ay dahil sa simbahan. Mga kapatid, sabi ng Biblia, no? Si Apollos at si Pablo, di ba? Nagdilig. Okay? At nag-alaga. Ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Alam niyo mga kapatid, ito po ang sitwasyon na dapat natin maintindihan. Hindi porket maganda ang simbahan, doon nakadepende ang iyong paglago. Hindi porket napakaganda ng mga gamit sa simbahan, doon nakadepende ang iyong paglago. At kapag ang simbahan ay ganito, gaya nito, walang maayos na bintana, ay hindi ka lalago. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagpapalago sa atin. Okay? Nandiyan po ang mga mangangaral. No? Nandiyan ang apostol, propeta, evangelista, guro, pastor. Nandiyan sila to edify the church. Patibayin, mga kapatid, ang iglesia. Patibayin. Hindi para palaguin. Kasi ang pagpapalago, ang sabi ng Biblia, Diyos ang nagpapalago. So kung ang mangangaral ay nangaral sa atin, yung ating tinanggap na aral, kapag yan po ay iningatan at isinabuhay natin, doon po tayo lalago. At ang Diyos ang magpapalago po sa atin. Ngayon po, sa mga tao na backslider in heart, ito pa mga kapatid, ano? Hindi basta-basta nare-recognize ng individual na siya po ay backslider in heart na. Kahit tanungin mo yung mga tao na yan, mga kapatid, na nangihina sa pananampalataya, na ayaw na rin sumimba, puro na discouragement, mga kapatid, ano, spiritually. Hindi nila na-detrace na sila po ay nagiging backslider in heart na. Nagiging bitter na po sila, mga kapatid. Wala na sila nakikitang maganda sa simbahan. At ang option na kanilang gagawin, umalis. Okay? Ako po ay nagsasalita sa sitwasyon na sila po ay discouraged na. O ang isang mananampalatayang individual ay discouraged na, aalis na siya. Dahil sa tingin niya, hindi na po siya lumalago. At dahil sa tingin niya, mga kapatid, hindi ito ang church na para sa kanya. Nakuha ninyo mga kapatid, backslider in heart. Alam niyo mga kapatid, ang Matthew chapter 4 verse 4, alam po natin yan. Pag binasa dito yan, babasahin din yan sa ibang church. Walang pinagbago ang salita, walang pinagbago ang kapangyarihan, walang pinagbago mga kapatid ang kapasidad ng bersikulo para bubuhin ka. Ngunit ang problema mga kapatid ay ang taong tumatanggap. Kapag hindi natin gusto ang pangangaral, dahil hindi natin gusto yung taong nangangaral, at hindi natin kayang tanggapin ang ipinangangaral, mga kapatid, hindi talaga tayo lalago. Nakuha ninyo mga kapatid. Ngayon, dumadating po sa tao ang backsliding in heart. Darating sa sitwasyon mga kapatid na mabubusog siya sa kanyang sariling mga lakad. Paano po sinabing mabubusog siya sa kanyang mga sariling lakad? Yung tipong nasa estado po siya na kahit hindi siya magsimba, doon nagsisimula yan eh. Hindi na siya magsisimba ng 1 week. Pero okay lang sa kanya yun. 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 1 year. Pero sa kanya mga kapatid, busog na busog siya sa kanyang sariling mga lakad. Yung tipong kahit, kapatid, matagal ka na namin hindi nakakasama, miss ka na namin.
Balik ka na sa church. Hindi, okay lang ako. Kahit hindi naman ako nakakasimba eh. Basta tumatawag ako sa Panginoon eh. Hindi naman ako nakakalimot eh. Talaga mga kapatid, busog na po siya sa sarili niyang lakad. Sa sarili niyang paningin mga kapatid, tama ang kanyang ginagawa. Dahil ang kanyang katwiran, kahit magsimba naman ako, yung iba nga eh. Simba na simba dyan, hindi naman nagbabago. Simba na simba dyan, ganun pa rin naman, masama ang ugali. Wala naman pinagbago. Ngayon mga kapatid, yung mga tao na yan, dahil discouraged na sila, hindi na po sila magsisimba. Kasi wala naman daw pinagkaiba yung mga nagsisimba at siya na tumalikod. Dahil ang feeling niya sa kanyang sarili, wala naman siyang ginagawang masama. Alam niyo mga kapatid, delikado po itong estado na to. Busog ka na sa sarili mong lakad. Hindi ka na tinatabla ng encouragement. Hindi ka na tinatabla ng salita ng Panginoon. Kasi alam mo sa sarili mo, wala kang ginagawang masama. Ngayon po, sabi sa Proverbs chapter 14, verse 12. Sabi diyan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. Okay? May daan daw mga kapatid na tila parang matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo ay kamatayan. Okay? Alam niyo, hindi po lahat ng iniisip natin ay tama. Hindi po lahat ng ating ginagawa na inaakala nating tama ay tama. Dahil ang dulo po niyan mga kapatid ay kamatayan. Okay? Pag ikaw po ay nag-backslide in heart, tatandaan niyo po mga kapatid, hindi lamang po ang iyong relasyon sa iyong kapatid ang mawawala, kundi ang relasyon mo rin sa ating Panginoon. At nasa sitwasyon ka mga kapatid na kung saan akala mo wala kang ginagawang mali. Sa isang sitwasyon pa lang mga kapatid, na ikaw ay hindi na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba, sa araw ng pagsamba, ay mayroon ka ng malaking problema sa iyong sarili. Okay? Wala kang makikitang daan na tama sa ginagawa mo. Ngayon po mga kapatid, bigyan natin ng diin ito. Bigyan natin ng senaryo. Alam niyo po ba, kahit sa Old Testament, ang salitang, dadaanan ko lang ito, no, kasi kailangan talaga eh. Sa loob po ng simbahan, ang isa po sa nagiging challenge ng mga pastor, yung tinatawag na pagkakampi-kampi. Okay? Challenge po yan mga kapatid. Kahit sa New Testament, no? Sila Apostol Pablo, kahit sila sumulat mga kapatid, na pati yung pagkakampi-kampi ay hindi talaga yan gusto ng Panginoon. So pag nagkakampi-kampihan na, okay na sana nagkakampi-kampihan tayo para itaas ang pangalan ng Panginoon. Pero kung tayo po ay nagkakampi-kampihan dahil sa mga sari-sariling interes, sari-sariling kagustuhan, tapos dahil yung interest mo, mas may concern ka doon sa interest mo, gagawin mo yun mga kapatid ay daan mo, sarili mong daan ang ginagawa mo. Na tila matuwid sa isang tao. Alam niyo yung tipong nasaktan ka, hindi ka sinama halimbawa sa evangelism, ay ganun pala. Kaya mo naman mag-evangelism mag-isa eh. Hindi ko kailangan hindi ko kailangan sumama sa kanila. Tsaka hindi ko na kailangan manumpa. Yan, may mga ganyan mga kapatid eh. Hindi ko na kailangan mag-apply bilang worker. Wala naman nakasulat niyan sa Bible. Kaya ko naman yan gawin mag-isa. Okay? Daan na tila matuwid sa isang tao. Hindi siya nagpapasakop sa kanyang leader. Sabi niya, tao lang naman yan si pastor. Nagkakamali pa rin yan. Dito, gagawa pa rin ako kahit hindi niya nakikita. Tsaka, tao lang siya. Gumawa ka ng sarili mong group. Oh. Gumawa ka ng sarili mong GC. Oh. Ngayon, ang nangyari mga kapatid, gumagawa ka na mga kapatid ng iyong sariling daan. Akala mo matuwid ang iyong ginagawa. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon, pag nag-utos siya, mga kapatid,
kailangan po nating sundin. Kasi itong punto dyan mga kapatid, no? Ang Diyos ay matalino. Naglagay sa mga kapatid ng leader na mga ngasiwa sa atin. Ang sabi ng Panginoon, sundin natin sila, igalang, pakamahalin, respeto, etc. Wala siyang inutos mga kapatid na huwag natin sundin ang ating mga leader. Ngayon po mga kapatid, pag tayo po ay hindi sumusunod sa ating mga leader, masasabi mo bang sumusunod ka sa Panginoon? Hindi po mga kapatid. Dahil kapag tayo po hindi sumusunod sa ating mga leader, hindi tayo sumusunod lalo sa ating Diyos. Amen. Nakuha natin mga kapatid. Ngayon po, wag po tayong parang, alam niyo yun, nagiging matuwid po tayo sa sarili nating mga paningin. Sa mga ginagawa natin, hindi na tayo kumukonsulta sa mga inilagay sa atin na mga leader, mga kapatid, sa anumang department. Ginagawa mo lang yung gusto mo kasi yun ang pag-aakala mo na tama eh. Di ba? Kaya hindi po lahat ng ating naisip na tama ay tama. Mangyari pa mga kapatid, sa dulo niyon, mapapahama ka pa. Okay? Ngayon po, kaya ka tumatalikod o kaya ang isang tao ay tumatalikod mga kapatid dahil ang tingin niya mga kapatid, mainam ang daan na nilalakaran niya kaysa sa daan ng Diyos o ni Kristo. Ang point po kasi diyan na nilalakaran mo kaysa sa daan ni Kristo, yung tipong ginagawa mo yung nalalaman mong sa tingin mo ay tama, na hindi mo alam, na yung daan na ginagawa mo ay labag na sa Panginoon. Labag na po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, 4 na sign. Ito po yung 4 na sign na malalaman po natin kung ang isang tao po ay namamatay na sa spiritually. Okay? 4 ito sa maraming sign. No? Kumuha lamang po ako ng 4 sa napakarami at ito po yung mga top. Una po, malalaman po natin ang isang tao ay namamatay na po spiritually. Sabi diyan, kapag siya po ay wala na pong prayer. Okay? Your prayer life will disappear. Alam niyo kung saan nawawala ang prayer life natin? Doon po sa daan na tila matuwid sa isang tao. Kapag ang ginagawa mo sa buhay, ang ginagawa mong daan ay sa iyo lang, hindi naka-align sa Panginoon. Gumagawa ka ng bagay na pang sarili mo lang mga kapatid. Yan ay sarili mong daan. At kapag yan po mga kapatid ay nilakaran mo sa daan na kung saan ay dinadaanan mo mga kapatid, wala pong prayer life doon. Walang prayer life sa daan na dinadaanan ng isang taong nagbabackslide. Inuulit ko po mga kapatid, wala pong prayer life sa daanan ng isang taong backslider in heart. Walang prayer life doon. Kaya yung mga nagbabackslide mga kapatid, kapag natural ang pagbabackslide, gawa ng pinipigilan ng magulang, dahil sa kahirapan, dahil sa pagsubok, medyo maintindihan yun eh. Pero kung ikaw po ay backslider in heart, dahil ikaw po ay talagang disappointed na mga kapatid, nadidisappoint ka sa lahat ng nangyayari spiritually, lalo na po sa church na iyong kinakaaliban mga kapatid. At kapag ikaw po ay naging backslider in heart, ang hirap pabalikin po niya, discourage yan eh. Puno ng kapaitan ang kanyang puso. Ngayon po, kapag ang isang tao ay napuno ng kapaitan sa kanyang puso, so siya po ay lumalakad ng may kapaitan. At sa kapaitang lakad, walang prayer life. Tingnan ninyo po, yung mga nag-go against sa mga simbahan, yung mga nag-go against sa kanilang mga leader, hanggang sa kanilang mga ginagawa, pag may nakausap sila na ibang kapatiran, lagyan pa nila yun. O kamusta na, ba't di ka nagsimba? Hindi ko na gusto dyan sa simbahan eh. Kapaitan mga kapatid ang kanilang sinasaboy at sa kapaitan na yun, walang prayer life doon. Wala pong prayer life doon. At sa mga nag-backslider o sa mga backslider in heart, wala akong narinig
nananalangin sila para sa kanilang mga leader, kundi puno ng kapaitan ang kanilang mga lakad. Sumunod po mga kapatid, ang sign na ikaw po ay spiritually dying dahil ikaw po ay backslider in heart na, you will lose your priority in God. Yung dati mong priority na Panginoon, mga bagay sa Panginoon, hindi na po yan ang priority ng isang taong backslider in heart. Dati, sa usapang ministry, practice ka ng practice. Gusto mong mapapurihan ng Diyos. Ma-present mo ang sarili mo sa pagtugtog na maayos sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon, pag ikaw po ay backslider in heart, mga kapatid, wala ka na pong gana. Okay? Wala ka ng gana, mga kapatid, na tumugtog. Hindi na yun ang prioridad mo. Dati sa preaching, halimbawa, ikaw po ay worker. Ang init-init mo sa preaching. Pag ikaw ang naka-assign o ikaw ang in-assign ni pastor, talagang gawa ka, babad ka hanggang madaling araw. Ngayon mga kapatid, hindi na siya ang priority mo. At ang isa pong mga kapatid, pagka nagiging backslider in heart na, pag ina-assign mo na siya, tumatanggi na siya. Nakuha niyo mga kapatid, hindi na po siya nagiging active. Sumunod po, kapag ang isang tao po ay mayroong backslider in heart o backsliding na sa mga kapatid, sa kanyang puso, number 3, you will be excited in worldly things. In worldly things, mga kapatid, nandoon na po ang lahat ng iyong atensyon. Nakuha niyo? Dati, isa ka sa pumupukpok sa preaching, mga kapatid. Tigilan natin ang pag-ML. Tigilan natin ang mga COC, etc. Nung nag-backsliding in heart na siya, mga kapatid, o backslider in heart na siya, isa na siya doon, nakikita mo. Naglalaro ng COC. Hindi na siya nagsisimba, makikita mo siya naglalaro ng COC. Naglalaro siya, mga kapatid, na kung ano-ano. Okay? Minsan makikita mo pag nagkakad ka, putol na yung buhok ng kapatid na babae, ang iksina ng mga palda, hindi na nga nagpalda nag-spaghetti na nga yung iba Diba? Bakit po? Sila po mga kapatid ay naging excited sa mundo. Kaya nga may word na bakit. Back to you. Diba? Back to you, Satan. Ganun po Dati, alam niyo yung dati nasa kay Satanas ka, tuwa-tuwa si Satanas. Alam mo yung puppet na may tali na ginaganon-ganon? Ginaganon-ganon ka niya, spiritually. Nung nakakilala ka sa Diyos, tanggal yung tali, nagbago ka. Tapos nung nasa Panginoon ka na, pinatutuhanan mo sa mamamagitan ng iyong mga gawa, hindi man sa iyong salita. Bumalik ka sa mundo, sinuot mo ulit ang dating bagay na dating inayawan mo. Back to Satan ka tuloy. At yun ang pre-present mo. Ito ang tama. Di ba? Makikita ka ng kapatiran, dati nahihiya ka pa, ngayon hindi na. Putol na yung buhok mo, mukha ka ng clown. Mga kapatid, may mga butas-butas ka na, may butas ka na rin sa dila. Ikaw naman na dating preacher, mga kapatid, dati binubukbuk mo lahat ng mga masasamang gawain sa cellphone. Ngayon, nakikita ka na ito, lubog na yung panga mo, yung mata mo, kaka-cellphone mo. Di ba? So, ayun po mga kapatid, na wala na po ang iyong priority sa ating Panginoong Diyos. Naging excited ka na mga kapatid sa mga bagay ng mundo. Okay? Ngayon po, ika-4 po. Kapag po ang isang tao ay backslider in heart na, siya po ay mapupuno ng excuses. Full of excuses. Pag sinabing excuses, puno ng mga palusot. Ang daming palusot, mga kapatid. No? Sabihin mo, brother, matagal-tagal na rin, buhat nang ikaw ay tumalikod. Invite kita, huwag kang mahiya, sama ka. At kalimutan na natin ang lahat. Madami pa siya akong nilalaban Ay, sasamahan ko pa yung nanay ko, mamamalengke kami. Yung mga tao talaga, mga kapatid, na nag-backslide na in heart, kahit anong imbita mo dyan, ang dami nilang, hindi sila nauubusan, mga kapatid, ng palusot.com.
Ang dami nilang palusot. Naku mga kapatid, ito ang isa sa, alam niyo yun, sa sobrang daming dahilan, wala na talagang dahilan para magpatuloy. Kahit yung mga ayos, sisirain. No? Yung mga ayos, no? Pag sinabi tara na, simba tayo. Kahit naligpit na yung kwarto, dinutusan ako ni mama kasi, niligpit pa yung kwarto. Eh, saglit lang naman yun eh. Hanggang third floor. Di na uubusan ng palusot mga kapatid. Ngayon po, ang nangyayari, pag backslider in heart ka, tandaan nyo po yung 4 na yan. Okay? Pag backslider in heart ka, ikaw po, meron ka na ng sariling daan na tila matuwid sa iyong mga mata. Okay? Dahil ayaw mo na sa mga bagay ng spiritual, lahat ng ginagawa mo ngayon na labas sa spiritual, tama yun. Alam niyo yung kabayo na may gano'n? Anong tawag doon? Yung may takip sa mata? Tapauho. Tapauho ba yun? Yun. Talagang ano yun, mga kapatid. Ano yun? Ano nga yung sabi ng Bible? Na sinasabi na... Walang busalan. Hindi. Yung nakakatawa yun eh. Di ba yung looking unto Jesus, the author and finisher in our faith? Parang ganun yun eh. Parang makatingin ka, takpan mo yung kabilangan mo kasi pag makikita mo mundo eh. Eh yun, looking unto Satan ang nangyayari mga kapatid eh. May sarili ng daan. Looking unto your own ways. Mga kapatid, yun, doon nyo na nakikita mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, pag ikaw po ay nag-focus sa mundo, nag-focus ka mga kapatid sa daan na tinatahak mo na sa tingin mo ay maganda yun, tandaan nyo, kapag nag-create ka na ng daan at hindi na daan ng Diyos ang tinadaanan mo, sa umpisa smooth yan mga kapatid, pero ang dulo nun mga kapatid, kamatayan. Mawawala ang kaligtasan sa iyo. Mapupunta ka mga kapatid sa impyerno. Bakit? Akala mo tama pa yung daan eh. Okay? So ngayon, pagka mali na ang daan, ulitin ko po, pag mali na ang daan, backslider in heart ka na, wala ka ng prayer life doon sa dinadaanan mo. Sumunod, mawawala na mga kapatid ang prioridad mo sa ating Diyos. Sumunod, magiging excited ka na sa mga mundo o sa mga gawa ng mundo. Worldly things. Ika-4, marami ka ng excuses, wag lang makabalik sa ating Panginoon Diyos. Sumunod po mga kapatid, how to know if someone is a backslider in heart. Yun naman ang ating alamin. Ito po mga kapatid, malalaman po natin kapag ang isang tao ay backslider na in heart. Ito kasi mga kapatid, kumbaga sa sintomas to eh. No? Ngayon, pagka legit ka na backslider in heart mga kapatid, talagang final na, nandun ka na, sa dulo na yun, nasa estado ka na alam niyo yun, rooted ka na. Kung may rooted in Christ, rooted in backsliding ka na mga kapatid, hindi ka na mabubunot. Ito po yun mga kapatid. Basahin po natin ang 2 Peter chapter 2 verse 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Okay. Yan po ay isinulat at ipinaliliwanag niya dan kung ang isang mananampalataya pala ay nakatakas ka na. Nakatakas ka doon sa dati mong kalagayan na napakasama mo, nakatakas ka na dahil nakakilala ka kay Kristo. At nung nakakilala ka kay Kristo mga kapatid, ang sabi dyan, ikaw po ay mahalubiluhan, muling mahalubiluhan. O ikaw ulit ay ma-involve o masangkot, mga kapatid, sa mga gawa ng mga bagay mong dati mong ginagawa. At ang sabi, madaig ng sanlibutan. Ulitin ko po, paano daw po malalaman kung rooted ka na sa pagdating sa backsliding o yung tinatawag pa na professional backslider. Okay? Pag professional ka na mga kapatid, ayan po ang mangyayari. Ikaw daw po ay muling mahalubiluhan. Pag nahalubiluhan ka na at nadaig ng sanlibutan, ayun na po. Ang sabi,
ang dating kalagayan niya, tama? Ang dating niyang kalagayan ay magiging mas masahol pa. Magiging mas masama ang iyong kalagayan. Nakuha ninyo mga kapatid. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga nag-backslide na mga mananampalataya, ang lalala ng buhay, di ba? Dating mga walang tattoo yun, pero nagpatattoo na. Dating mga walang butas sa mga dila, ang dami ng butas sa dila, may butas pa sa ilong. No? Dati, hindi naman sila umiinom. Ngayon, naglalasing na sila. Lumana talaga sila, mga kapatid. So ngayon, ganyan po ang nangyayari. Kung ikaw po ay masama, nakakilala ka sa Panginoon, napunta ka sa Diyos, at dumating ka sa punto, mga kapatid, na bumalik ka na naman sa dati mong buhay, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, kung dati kang masama, at bumalik ka ulit sa pagiging dati mo, sabi diyan, mas masahol pa ang gagawin mo. Lalo ka pang magiging masama. Kung dati, nagbababae ka, isa lang. Ngayon, 5 na, 10. No? Dati nagda-drugs ka, lahat na pinasok mo, pati solvent. No? Lahat na, mga kapatid, pinasok mo. Bakit? Kasi ikaw po ay sumama. Ngayon po, for the conclusion, mga kapatid, kapag ang isang tao ay tumalikod, hindi po malulugod ang Diyos. Ang sabi sa Hebrews chapter 10, verse 38, sige. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Okay. Yung backsliding, mga kapatid, ang isang pakahulugan niya sa Tagalog, pag-urong o umurong. Okay? Ang matuwid daw, ano sabi, sister? Ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit, kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan. Ngunit kung siya ay umurong o mag-backslide, hindi daw po malulugod, tama? Hindi malulugod ang Diyos. Ibig sabihin, sabi ko nga sa inyo, noong mga nauna pa, pag sinabing ikalulugod, malulugod, ibig sabihin niya sa mababaw na Tagalog, ikatutuwa o ikinasisiya. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao po ay tumalikod, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, hindi po ikatutuwa ng kanyang kaluluwa. Tama? Kaluluwa ginamit dyan eh. Hindi ikatutuwa ng kaluluwa ng Diyos. Kapag ang isang matuwid ay tumalikod sa kanyang Panginoon. For the last, ano po ba ang solusyon? 2 Corinthians o 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ano po ang solusyon dyan? Para mawala ka po sa linya ng pagiging backslider in heart. Sige po. Praise the Lord. 2 Chronicles 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Okay. Gusto ko po ito tapusin sa ganitong sitwasyon. Kung kayo po ay wala namang nararamdaman ng pagiging backslider in heart, wala naman sa inyo mga kapatid na sa daan na tila matuwid sa iyong sariling mga mata, at wala ka naman dito sa mga nabanggit na mga sintomas, mga kapatid, ay nasa magandang kondisyon ka ngayon ng paglilingkod. Pero kapag ikaw po mga kapatid ay napadaanan ngayon ng preaching na may ganito kang nararamdaman, ang solusyon po dyan, ang sabi sa Chronicles, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung tayo daw po ay, kung ang bayan ito na aking pinili ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang kanyang mukha, at tataligdan ang kanyang kasamaan. So, 4 yun, mga kapatid. So, para makabalik tayo sa daan ng Panginoon, kailangan po natin magpakumbaba. Sumunod, mga kapatid, ayun po, mananangin. Kasi doon sa daan na inyong pinuntahan, wala pong prayer life. Nakuha niyo mga kapatid? Okay? Magpakumbaba, mananangin. Anong sabi pa? Hahanapin ang mukha ng Diyos. Hahanapin ang mukha ng Diyos. At ang sabi, ano pa? Talikdan ang kanilang mga kasamaan o kasalanan. Ang sabi ng Biblia, diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. Sabi sa isang translation, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ngayon po, mga kapatid,
Ito po ang dapat nating tandaan. At kung may mga kapatid po tayo na nag-i-struggle, pagdating po sa ganitong bagay, inuugat na po sila sa pagdating sa pagiging backslider. No, nahihirapan na sila. Hindi ko na kayang bumalik. Discouraged na ako. Wasak na ako. Wasak na ang aking puso. Hindi ko na kaya tumanggap ng preaching. Hindi ko na kayang makipaghalubilo sa mga kapatira dahil nadi-discourage na ako sa kanila, mga kapatid. Para makabalik siya sa Panginoon, kailangan niya pong magpakumbaba. Okay? Hindi po sa tao, kundi po sa ating Panginoong Diyos. So, ito lamang po mga kapatid, ang ating pag-aaral sa gabing ito. At nawa po, tayo pong lahat ay nabuksan ng ating kaisipan at tayo pong lahat ay nanatuto. At para po sa katapusan, ulitin ko po, babaybayin ko po, pag sinabing backslider in heart, hindi po palaging physically wala sa church. May mga pagkakataon, nasa loob ng church, pero hindi na nakikipag-participate. Sila po ay nagiging rebelde na sa kanilang mga leader. Sila po ay hindi na po sumusunod sa leadership, mga kapatid, pero nasa loob pa rin sila ng simbahan. Delikado po yan. At kapag yan po ay nag-ugat na ng maigi, mawawala na po sila, magiging tuluyan na po silang backslider in heart. Okay, so sa oras na ito mga kapatid, let us all stand at purihin po natin ang ating Panginoon. Kung tayo po ay nasa estado na hindi po tayo nabanggit sa mga bagay na ito, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin sa Kanya na huwag pong mangyari sa atin ang mga bagay na tinalakay po natin sa mga oras na ito. Yun naman po mga kapatid at God bless po sa atin natin.